Oo, siyempre. Noong 2015 nagsampa ng kaso ang piskal na si Alberto Nisman laban sa Noe Pangulo, si Christiana Christopher Nisman, 4 na araw matapos isampa ang kaso, natagpuan siyang patay sa banyo ng kanyang apartment. At ako ang unang mamamahayan na talagang nakaalam nito. At ginamit ko ang dating tinatawag na Twitter na ngayon ay X para iulat ito. Ako ang unang taong nakaalam tungkol dito. Kaya ginamit ko ang X para mag-post tungkol sa nangyayari. Una kong na-tweet na may nangyayari sa flat ng piskal. At pagkatapos ay kinumpirma ko na talagang patay na siya at nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Ilang araw matapos nito, para paikliin ang kwento, nagsimula ang estado ng kaso laban sa akin. At habang nakikipagkita ako sa isa sa aking mga source, napansin namin ang isang tao mula sa serbisyo ng intelihensya ng Argentina na naging malinaw sa akin na hinahabol ako ng estado ng Argentina. Kaya nagpasya ako gamit ang lahat ng meron ako noon na isang maliit na backpack lang, kunin ang aking mga gamit at umalis ng bansa at bumalik sa Israel kung saan ako nanirahan ng kalahati ng aking buhay. Walang duda, mahusay kang mamamahayag at pinahahalagahan namin ang iyong trabaho sa i-24 News English ngayon. Pag-usapan natin si Bibiana Fain. Ngayon, kinasuhan siya ng mas mabigat na pagtatago kaugnay ng mga pagpatay at umano'y pinayagan ng mga tao na madumihan ang crime scene. Nakagugulat ba ito para sa iyo? At marahil may kaanting katarungan din. Hindi talaga. Simula pa lang, alam na namin na may kakaiba sa buong proseso ng hudikatura at lalo na sa mismong crime scene. Alam mo, pinag-uusapan natin ng 12-12 ng tao noong mga unang oras pa lang. Kahit bago pa dumating si Piskal Bibiana Fain sa lugar, pumasok na sila roon. Meron kaming naitalang mahigit 20 kataw sa loob ng apartment at mga 30 pa sa paligid nito. Kaya ibig sabihin, may hindi bababa sa 50 o baka mas marami pang ibang tao na hindi pa namin narehistro. Naglalakad lang sa paligid, ginugulo ang crime scene, tinatapakan ng dugo at halos lahat ay nakokontamina. At sigurado, hindi ito nakakagulat para sa akin at hindi rin sa karamihan ng lipunan sa Argentina. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sinadya talaga ito para subukan gawing mas mahirap para sa mga mag-iimbestiga pagkatapos na patunayan na ito ay naging normal na nagkaroon ng genocide. Mula sa simula, itinulak ng gobyerno ang teora, ang kwento, gamit ang kanilang media na si Prosecutor Nisman ay nagpakamatay. Kaya naging magulo ang crime scene. At hanggang ngayon, napakahirap talagang malaman kung ano talaga ang nangyari doon. Ayon sa mga awtoridad ng hustisya sa Argentina, malinaw itong pagpatay. Malaki na ang pinagkaiba ng politika sa Argentina ngayon kumpara sa 10 taon na ang nakalipas. Si Pangulong Javier Milei, kilalang judophile, ay binabago ang relasyon, bumisita sa Israel at natuklasang posibleng Hudyo ang isa niyang lolo o lola. Sa tingin mo ba magkakaroon ng hustisya para sa mga biktima ng AMIA at para kay Nisman? Ako ay talagang maasahan tungkol sa kung ano ang ginagawa ng gobyerno ito sa kasong ito. Sa tingin ko, marami nang naging progreso. Naniniwala ako na ang pagkakahanay ng Argentina sa US at Israel ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para maisulong ang kaso. At ang dahilan dito, simple lang, dahil ang Argentina ay nakahanay noon sa kabaligtarang panig sa Iran, sa mga gumawa ng pambobomba sa Buenos Aires, nakipag-alyansa sila sa kanila. Si Pangulong Fernandez de Kirchner, siya ang nagpadala ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Argentina at Iran na talagang nakakagulat. At si Alberto Nisman, kaya naman ginamit niya ito bilang ebidensya para ilantad ang pagtatakip na ginagawa ng administrasyon ni Fernandez de Kirchner pabor sa mga Iranian kapalit ng pabor mula sa Iran.
Kaya naman medyo optimistiko ako pero may masama rin akong karanasan sa personal na antas pati na rin sa sistema ng Argentina. Kaya naman umaasa ako na bagong mga ebidensya ay lalabas marahil sa mga susunod na buwan, hindi kinakailangang mula sa panig ng Argentina, kundi mula sa mga dayuhang ahensya o mga dayuhang elemento na kaalyado ng Argentina.